Salamat po, Brother Lance. Sige po, tayo po ay makapag-umpisa na. Salamat Kuya Mark sa iyong panalangin kanina. Pandulo na lang po ako magbibigay din ng aking prayer. So yung ating pong title, pero bago ko po ituluyang discuss po ito, double check ko lang Kuya Mark, wala bang ingay? Malinaw ba yung boses ko? Yes, bro. Anyone? Malinaw, loud and clear. Okay, salamat po. So, praise God. So ang ating topic ay God's remedy for self-pity. Ano po? Yung pagkahabag, pagkaawa sa sarili. Self-pity. Ano po? Yan po ang ating pong title. Pero paano nga ba ma-overcome yan? Through God's power, through God's presence, through God's words. So, dito po ang isang talata mula kay King David sa Psalms 42 verse 11. Why are you in despair? Kumbaga, bakit ka nababagabag? Bakit ka namimighati, O my soul? And why have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Dito pa lang sa talata na to ay nagsasabi na tayo ay hindi man siguro madalas or maring sa iba ay hindi pa naman dumadaan ang pagkahabag, pagkaawa sa sarili, self-pity, but it's a reality na nangyayari sa ating pong buhay, sa ating pong kalooban, sa ating emosyon, na tayo po ay magkaroon po ng parang pagkalungkot, sobrang pagkalungkot at pagkaawa sa sarili. At yan din po ay naranasan ni King David mula po dito sa talatang ating pong binasa. Why are you in despair, O my soul? Halos po dito sa talatang ito, Psalms 42 verse 11, ay andun na po yung ating pong concern, yung ating pong problema. But at the same time, andun na rin po ang solusyon. Yung aking pong i-discuss po ay summarize into this one verse. The help of my countenance and my God is basically our God, our God. Doon natin po ilalatag ang ating pag-asa, hope in God. So ano nga bang ibig sabihin ng self-pity? Ang self-pity po ay isang emosyon na nakafocus po sa kalungkutan at pagkahabag nga po sa sarili. So basically, ang focus mo ay ikaw, sarili mo. Ano po? Ang iyong suffering. Kadalasan ng self-pity po ay defined na para bang humihingi ng attention. Ano po? Ng para bang attention ng iba. Kadalasan ang self-pity ay parang paghahangad lamang ng validation, yung halaga ng ating po mga sarili. So ang self-pity po ay ang sentro, ang focus, ay sarili mo lamang, ang iyong suffering o paghihirap. Again, ulitin ko po, madalas naman tayo ay hindi naman po talaga naranasan to, especially that we follow God and we know God. Pero paminsan-minsan ay ako umamin din, minsan ay para bang nagkukumilit, para bang nagpupumilit ang self-pity, ang emosyon na para bang nagbubulong sa likod ng tenga mo, sa likod ng ulo mo, na para bang gustong sabihin, kawawa ka naman. O para bang nagsasabi sa iyong, hindi ka na napapansin. O para bang may bumubulong sa iyo, wala ka ng halaga. O parang minsan na para bang nagsusumiksik sa isipan mo na para bang hindi ka na appreciated. Especially sa ating mga kalagayan na mayroon nga po tayong disability. Ano po, nagkakaroon po tayo ng ilang insecurities na parang ang focus natin, yung ating kahinaan, kakulangan, ng ating paghihirap, yung ating pagtitiis, ay parang nagpapababa ng ating pagkatao. Yun po ang self-pity na sa ibang pagkakataon ay maaring ito ay nagbubulong sa isang manggagawa o sa isang nagtatrabaho o maaring ikay nagsusumikap ano po, sa ating grupo o kung ano mang kinakabilangan mong grupo, masipag ka naman, valuable you are, pero hindi ka napapansin, hindi ka na-recognize. Andun yung effort mo naman, pagpaparamdam, pero hindi ka pinapansin. Pwedeng self-pity po yun. O di naman wala kang trabaho na parang ang sigaw sa'yo ng self-pity, no way, no chance na pwede ka pang magkatrabaho kasi para bang as if
wala kang kakayahan kaya hindi ka nagtatrabaho, hindi ka employed. Sa isang divorce, ay maaari po itong nangyayari o sa isang hiwalay sa asawa o maaaring hindi buo ang pamilya na para kang walang lugar sa mundong ito. Dahil nga pag sinabi pong hiniwalayan ay hindi ka nagustuhan or hindi naging maayos ang samahan na para iwanan ka. Wala kang lugar. So ang self-pity din ay pwedeng umatake sa iyo kung ikaw grabe ang pagdadalamhati. Ano po, grabe ang sakit na nararamdaman, nagkakaroon ka ng kaisipan, wala ng pag-asa. Yun po ang bulong ng self-pity. Self-pity rin po sa taong nahihirapan ngayon na parang pakiramdam na, no way, wala nang paraan para po magbago ang sitwasyon. Lahat ng ito na pwedeng naramdaman, naranasan nyo, o nagkaroon kayo ng kaisipan sa mga sinabi ko, yan po ay self-pity. Hindi siguro mo napapansin o ayaw natin pansinin. Pero minsan, tayo po ay inaatake ng self-pity, especially sa ating pong kalalagayan. So magbigay po tayo ng isang kwento, scenario, ano po, sitwasyon sa Bible na lang talaga nagpapakita ng lingkod ng Diyos. Actually, isang propeta. At hindi siya minor prophet, isa siya sa mga major prophets sa Old Testament, si Elijah. Si Elijah na pagkatapos ng 2 araw o 24 hours na siya po ay magkaroon ng victory. Yung background po ng kwento po tungkol sa victory niya ay hinamon niya yung mga ah, parang tagasunod, mga propeta daw ni Balaam doon po sa kanilang lugar, mga tagasunod ni Jezebel, asawa po ng hari nung araw na yon, ni King Ahab. 450 na mga kinalaban niyang prophets ng kabila ni Balaam, mga bulaang propeta yon, mga tagasunod ng ibang diyosan, na tinalo niya. In fact, napatay niya lahat yon, na ipanindigan niya ang totoong Diyos, ang ating pong Lord Almighty. Pero pagkatapos ng victory, ano po, siya naman po ay sabi dito, he is feeling super low. Ibig sabihin, naranasan mo na ba na sobra kang baba, na para bang hirap na hirap ka, wallowing in self-pity, para bang ginumon, tinalo ng sobrang habag sa sarili. At ito ang kanyang kaisipan kung bakit siya may pagkahabag sa sarili. I have had enough. Kumbaga sa Tagalog, hindi ko na kaya to, sobra na to. Naglingkod ako ng todo, I have zealously served, but the people of Israel have broken their covenant with you, turned down your altars and killed your prophets. Na parang sinasabi niya, ako na lang ang natira. I am the only one left and now they are trying to kill me too. So sa sobra niya pong self-pity, siya po ay halos di na makakilos. In fact, pagkatapos nga po ng kanyang victory, doon sa mga bulaang tagasunod ng Diyos-Diyosan, ni Balaam under ng panguna ng isang reyna, si Jezebel, at si Jezebel ay talagang sinabihan siyang ipapapatay siya, may nagawa pa nga si Elijah that time Siya pa ang naging instrumento ng Diyos para magpaulan sa matagal na panahong walang ulan sa kanilang lugar. Then nang mabalitaan niya siya ipapapatay, siya po ay para bang nagtatakbo sa wilderness. Doon siya napagod, na-depress dahil sa kanyang self-pity. Maring dinaanan din natin yan na minsan sa buhay natin, ewan ko kung naranasan niyo po yung para bang ang saya mo pero behind your back, parang takot ka na, after nitong saya, baka may lungkot na darating. Parang nangyari kay Elijah, sobrang victory, but at the end, bakit siya may self-pity? Bakit tinalo siya ng self-pity? So generally speaking, there are two reasons behind self-pity. May dahilan daw na ang pangunahing dalawang dahilan. Una, ito po ay maaring emotional manipulation. Pag sinabing emotional manipulation, para bang naghahanap ka nga po ng some kind of para bang validation. Ito po ay parang ginagamit mo bilang isang weapon. Weapon, parang paraan mo para mag-guilt trip ka para sa iba. Parang nagpaparamdam ka sa iba na matapos kong magawa to, matapos kong mapatunayan to,
Para bang ba't wala akong silbi? Bakit wala na akong halaga sa inyo? Para bang ito ang paraan mo upang makahanap ng attention. Ano po, naisip ko lang po, si Elijah, ang maaring dahilan kung bakit po siya ay nanghina, natakot siya eh. Nagkaroon ng threat na siya ipapapatay, pero during that time na siya ay tumatakas, ang kanya pong sinasabi sa Diyos ay, kunin mo na ako, patayin mo na ako. So ang iniisip ko, kung dahilan ng kanyang pagkalungkot o pagkatakot ay ipapapatay siya, eh bakit gusto niyang mamatay? So I believe, kaya siya na-depress kasi sobrang grabe ang ginawa niyang pagpapatunay through him ng Diyos na naipanalo niya. Isipin mo yun para bang 450 na mga bulaang prophets, yung mga tagasunod ni Balaam, ay natalo niya. At napatunayan niyang through him, nagamit siya ng Diyos, but still God will work, not really him, but ginamit siya, na nagkaroon ng ulan after many years. Through him ay umulan, pero ang Diyos ang nagpaulan, hindi siya. Siya lamang naging instrumento. So sa dami ng kanyang napakitang parang patunayan, pero bakit hindi siya kinampihan ng mga Israelites? Bakit hindi siya sinuportahan? So I believe ang kanyang self-pity ay parang pagkaawa sa sariling, sa kabila ng kanyang mga ginagawa ay parang walang nag-appreciate, walang kumampi, walang sumunod, walang sumuporta sa kanya. So parang pinaparamdam niya na grabe naman. Minsan meron tayong pakiramdam na para bang tayo ay naghahanap ng attention kasi meron tayong mga dating maaring ginagawa natin na napapatunayan natin marunong tayo, may alam tayo, may kakayahan tayo. Pero dahil sa ilang limitasyon na meron na tayo ngayon, parang nabawasan yon. Parang minsan, pakiramdam natin, parang nawala yon. Kasi pakiramdam pa natin na parang wala na tayong silbi at para bang ang paraan ng ating pagpaparamdam sa iba ay sobrang lungkot, self-pitying tinatawag para lang mapansin ng iba na kawawa naman ako. So, ito po ay parang acting like a victim. Pagmamanipulate, parang pinapakonsensya natin ang mga tao sa paligid natin. That's immaturity and we have to deal with it. Ano po? So hindi ko po sinasabing masama totally ang pagiging self-pity, pero maaring ang hugot nito, ang dahilan nito, ang dapat nating i-double check. Tayo ba ay nagsiself-pity dahil kulang tayo sa attention? Dahil hindi na tayo napapansin? Dahil hindi na natin nararamdaman kung gaano tayo dating kahalaga? What we really asking, baka validation lang. Yung affirmation. Ano po? At yun ang paraan natin para maparamdam natin sa kanila na we need validation, we need affirmation, kaya tayo nagsa-self-pity. Self-pity is more about focusing to yourself. Pero sa nangyari kay Elijah ay pwede rin po ang dahilan kung bakit siya po ay nagkaroon ng ganoong pag-depression or self-pity, ay sobrang nga lang naman siyang pagod. Isipin mong gumawa siya ng altar para ialay yung sa kanya lamang ang sinunog ng Diyos, ano po, sinagot ng Diyos. Pero yung effort ng gumawa ka ng altar, ano po, at manalangin, at yung effort na maghintay para mag-umulan, at yung effort na natakot siya na siya ipapapatay doon ni Jezebel, siya ay nagtatakbo sa wilderness ng isang araw, I believe sa sobrang pagod niya, ay talagang mas lalong madidepress siya, mas lalo siyang magiging emotional. Kasi siya po ay pagod. Self-pity can also stem from sheer exhaustion. Minsan, kailangan natin ma-check, baka naman yung pagkaawa mo sa sarili mo ay hindi mo napansin, baka pagod ka lang, kulang sa tulog, kulang sa tamang pagkain, o kaya sobra kang nabugbog, ano po, sobrang busy. Ano po, kumbaga, burnout, ano po. Maaaring yung dahilan ng self-pity mo. Mababaw na yung dahilan, but at least dapat aware tayo sa nagtitrigger ng ating self-pity. Una, baka kulang lang tayo sa validation, affirmation, or appreciation, or simply attention ng tao sa paligid natin, or simply baka pagod lang po tayo. At ang Diyos po ay gumawa ng 4 na paraan paano makatulong kay Elijah na pwede po nating i-apply kung tayo po minsan ay dumaraan sa pagkakaroon ng self-pity, pagkahabag sa sarili. Ulitin ko po, hindi po natin sinasabing masama ang pagkakaroon ng self-pity. We have to recognize that and we have to be aware of that. Pero kung yan po ay palaging nangyayari, baka ang nagiging sentro na ng buhay mo ay sayo, ikaw, sarili mo. At hindi po yun maganda. Mali po yun. So, para po tayo makabangon sa self-pity,
merong 4 na ginawa ang Diyos through kay Elijah ay mamaitutunan tayo. Basically, ang kailangan lang mo siguro sa sobrang lungkot mo at kababaan ng emosyon, baka kulang ka lang naman talaga sa pahinga. Maybe you just need rest. Ako naniniwala ang laking bagay ng tulog. So minsan ako nahabag ako sa mga tao hindi makatulog kasi it's only through sleep scientifically proven daw na actually hindi daw Talagang totoo nga naman pag ikay nakatulog, nagre-recharge ang katawan mo, nagre-repair. So baka kailangan mo lang ng pahinga para mag-normalize ang inyong emotion dala ng ang physical body mo ay sabihin natin makarecover. So you need rest. Yun ang pinagawa kay Elijah, pinatulog siya Tapos alam ng Diyos na maaring ang kanyang emosyon ay mababa dahil physically burnout siya at physically baka naman siya ay hindi nakakakain. Sa kanya pong victory, pinakain po siya ng Diyos through an angel for only 2 days. Pero naglakad siya ng 40 days and nights para punta doon sa bundok na kung saan siya pinapapunta ng Diyos. So baka gutom na gutom nga naman si Elijah. At alam natin ang kwento na nagpapakain sa kanya ay mga ibon. And of course, sa nakita natin, parang sinolo niya Mag-isa siyang nakipaglaban sa 415 kalabang mga bulaang propeta o mga tagasunod ni Balaam. Siya mag-isa ang nagpe-pray, nagbabantay doon sa kanyang assistant kung talaga mayroon ng ulang darating. Para bang he was doing everything by himself. Actually, ang mindset niya, siya na lang natirang prophet As if siya na lang ang gumagawa. So, he was trying to do everything. Baka naman ang pagka-self-pity mo ay masyado mong inako lahat ng trabaho. Masyado mong kinontrol on your own. Nagdependent ka ng gusto sa sarili mo. Kaya nga ang keyword minsan ay kaya ka nag-self-pity ay resulta ng napagod ka, na burnout ka. Akala mo mag-isa ka na lang gumagawa sa sarili mong strength. And of course, number 4, he was isolated and needed a friend. At ang Diyos ay gumawa ng paraan na magkaroon siya ng katuwang. Yun na po si Elisha. Nung binigyan siya ni Elisha, may kakampi na siya po ay na-revive. Siya po muli ay sabihin natin back on top. Na-overcome na niya ang kanyang depression, na-overcome na niya ang kanyang self-pity. Maari minsan ang kailangan mo lang ay community, grupo. And thanks be to God na mayroon tayong PWD group na somehow pag ikaw ay nagkakaroon ng kaisipan ng pagkaawa sa sarili, madalas kailangan natin maisip yung mga kasama natin na higit pa kaysa sitwasyon mo. Pag paumanin ko, mabanggit ko ang pangalan, pag naisip kong ako'y nahirapan at minsan sumisiksik sa isip ko na kawawa ka naman, iniisip ko yung mas kawawa sa akin. Iniisip ko si Brother Johan. At wag naman po masamain din ni Brother Lance, ng ating pong tagapanguna. Isa din siya sa dahilan kung bakit naisip ko na kaya ko to, kaya nga ni Brother Lance ang kanyang kalalagayan. So sometimes what we need is a friend, kasama, katuwang, kakampi, kagrupo, community. And thanks be to God, mayroon tayong PW Fellowship para magkatulungan tayo na paminsan-minsan pag ikaw ay down, maalala mo nandito po kami para sa inyo. You have a friend, you have a community, you have the PW Fellowship. So meron ka bang self-pity na medyo umaatake, sumisiksik sa isip mo minsan? Yung mga salitang, kawawa ka naman. Yung mga salitang, di ka na napapansin, di ka na appreciated, wala ka ng silbi, failure ka, hanggang dyan ka na lang. Mga ganong salita. So, i-consider nga po natin ang ipapang dahilan para ma-aggravate or talagang lalong madiinan yung self-pity. Ito ay pag-uusapan natin, hindi para ito ang ma-magnify o ma-emphasize. Kailangan lang natin ma-recognize ano po yung root cause, ano yung triggers. Bukod dun po sa sinabi sa hango sa Elijah, lesson natin, na maaring ito lang po ay somehow parang emosyon na para humingi ng attention ng iba at maaring exhaustion lang or pagod. Idagdag na rin natin dito na maaring masyado tayong nakafocus pa sa past. Kino-compare natin ang present natin
Siguro nasasabi ko lang po ito sa personal testimony ko na sa aking kalalagayan. Naiisip ko kung gaano ako nagta-travel dati, kung saan-saan ako nakakapunta, nagda-drive mag-isa. Parang kaya ko everything on my own. Ngayon parang hindi na. As if na hindi ako makakilos, na wala akong kasama. Hindi ako makapag-drive ng malayo at palaging nandito lang ako sa bahay. Na minsan ang bulong ng kalaban ay para kang nakakulong, na diyan ka na lang. So with that kind of thinking, ay talagang pwede ka malungkot, ma-depress. Denial is something na para bang as if you're trying to live in the past. We have to move on. The reality, eto na yon. We have to move on. Past is past. Huwag na nating isipin yung mga regrets, mga blames. Minsan naghahanap tayo ng mga taong pwede nating sisihin bakit tayo nagkaganito. And most of the time, it always falls down, sinisisi natin ang sarili natin. So nagkakaroon tayo ng parabang sabotahe sa ating sarili na parang kaya tayo nagkaroon ng ganitong kapansanan, kahirapan, pagtitiis because of our own fault. By blaming ourselves, nagkakaroon tayo ng lalong mababang pagtingin sa ating sarili. Pangalawa po, maaring pong tayo ay nagkakaroon tayo ng pagkukumpara sa iba. Para bang minsan nagkakaroon tayo ng kaisipan, life is unfair. Bakit? Minsan narinig ko sa isang tao, and I thank God na hindi pa ako umaabot sa ganung punto, by God's Holy Spirit and leading, alam kong ang Diyos ang gumagawa sa ating sitwasyon. He is in control. But sometimes when I listen to some people na as if ganito ang tono, bakit ginawa to sa akin ni God? Hindi naman ako kasing sama ng iba. Mabait naman ako, bakit nangyayari to sa akin? Parang as if para bang happening to us is as if para bang api ka, para bang lugi ka, para bang lamang ang iba. Eh bakit ang iba masama pero hindi nagsasuffer ng ganito? Masyado kang nakafocus sa iyong pain, struggles, comparing sa iba na parang as if mas deserve nila pero sa iyo binigay yung ganung klaseng, actually parang ang dating hindi affirmities hindi sakit parang ang dating parusa. As if para bang I don't deserve this. And of course yung number 3, bakit nagsi-self-pity ka? Insecurities. Kasi nga parang as if parang wala ka na ma-contribute, wala ka na maibigay na todo. Parang feeling failure ba? Failure, para bang hanggang dito na lang ba ang buhay ko? Hanggang ganito na lang ba ang magagawa ko? Hanggang ganito na lang ba ang kaya kong puntahan? So para bang dahil sa ganito, parang as if para bang ang tao, hindi ka na nare-recognize o pinapahalagan katulad ng dati kung nagkaroon ka ng karanasan na normal pa ang lahat before. So you need some assurance and validation na kahit ganito na ba ako, mahal niyo pa rin ba ako? Kahit ganito ba ako, importante pa rin ba ako sa inyo? Because if you cannot feel those things that you are longing, then you will have that self-pity. And of course, may self-pity tayo pag nag-overthink tayo. Yung malaki ay yung maliit na papalaki natin. Para bang pakiramdam natin, Lord, gumagaling ba ako? Lumalala ba ako? Gumagrabe ba ako? Lord, yung parang supposed to be na magkaroon tayo ng positive thinking, ang nagiging focus pa natin ay yung paglala ng sitwasyon. Then you feel self-pity dahil sa yung mga takot. And of course, sometimes meron tayong maling mga desisyon. Malungkot ka na nga, nagmumukmuk ka pa. Malungkot ka na nga, nagsusolo ka pa. Mas pinipili mong mag-isa, walang kausap. Kanina nga may sinabihan ako na, alam mo ba, yung empty, yung para bang blankong isip, hindi productive, walang goal, walang direction, walang sistema, walang gusto mangyari. Yung utak na ganon ay tahanan ng diablo. So pag empty ang ating mind, nagdudwell dun yung devil. So para bang hindi ka active, hindi ka productive. Or yung kabaliktaran nito, katulad na nangyari kay Elijah, na-stress out naman siya sa sobrang dami ng kanyang ginawa. Baka naman sobra naman ang iyong pagiging busy na mag-isa o solo mo lang ginagawa. Either of the two. Nagsarili ka or nagsolo ka, wala kang ginagawa, or nasobrang ka naman sa ginagawa. Self-pity is our worst enemy
And if we yield to it, we can never do anything wise in this world. Ang masama sa self-pity, hindi maayos ang iyong pag-iisip. So the more na marami kang magagawang hindi kaaya-aya o hindi makakatulong sa'yo. Minsan ang self-pity ay parang moment ng buhay natin na para tayong nakakulong. Parang nakabartuli ng ang bigat ng pakiramdam. And we have to get out from that. So seek God for His remedy and help to push through any self-pity. Ang tanging solution lamang, as we try to have some practical solution like mag-rest ka, kumain ka ng maayos, pwede ka magpa-check up, therapy, and of course, maraming pwedeng gawin. Pero the very first thing that you should do, and the only most effective way, is you have to seek God for His remedy. Ano po? Ang Diyos ang ating pong takbuhan. You can break the cycle of self-pity and regain control of your life by, ito po yung ating mga suggestions based on the Bible. Ano po? Recommended in God's Word. And you have to admit first, dapat aware ka, conscious ka, na kung ikaw ay nasa moment ng self-pity. Kasi, ika nga, hindi mo daw pwedeng solusyonan ang problemang hindi mo alam kung ano ang problema. So you have to recognize your feelings. Nararamdaman mo ba na ikaw'y malungkot? Na ikaw po ay para bang naawa sa sarili mo? Recognizing that is valid. Actually sa Bible, katulad ng unang talatang binasa natin, di ba? Umamin si King David kung ano ang kanyang nararamdaman, and there's nothing wrong with God na magkaroon tayo ng parang tonong pagrereklamo, parang tonong pagkalungkot, tonong pagkaawa sa sarili. Because in fact, sabi sa Psalms 119, my soul weeps because of grief. Strengthen me according to your word. Dito umaamin na parang siya ay sobrang lungkot. Ipahayag mo sa Diyos. Ang Diyos ay ready makinig. Open siyang makinig. Hindi niya sasabihin sa yung, "Ops, bawal magreklamo. Ops, bawal malungkot sa harap ko. Dapat masaya lang." No. Hinihingi ng God na para bang present yourself as you are. Ilatag mo, ibigay mo ng buo kung ano nararamdaman mo. You have to recognize your feeling. You have to admit that and give it to God. Isa pang practical way ng pag-overcome ng ating pong self-pity, sabi sa Bible, sa 3 John chapter 1 verse 2, New Living Translation, "Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Though as much as we want to focus to serve God sa kingdom, sa PWD, sa marami nating Bible studies, but God is reminding us to take care of your body. Para bang balance, ano po? Parang i-check mo rin na baka mamaya kung magdamag kang nagbabasa ng Bible na hindi ka nakatulog, parang may hindi tama din doon. Paano nakakapagbasa kung medyo ang utak mo hirap nang mag-absorb kung pagod ka na? You have to sleep. Ano po? At kung tayo po ay kakain, kumain ka because you need energy, you need protein, you need nourishment. Ano po? So ibig sabihin, you have to take care of your body. Paalala lang po, ang mga basic na need ng ating katawan, you need the sunlight. Basically, di ba, bago mag 9 o'clock, you have to go out. Gawa mo ng paraan. You have to need that sunlight. And of course, kailangan mo ng water, 8 glasses of water every day. Huwag mo hintayin na ikaw ay nauuhaw bago uminom. Kasi matanda na tayo eh. At sa ating pag-edad, most of the time, uhaw ka pero hindi na nagsasabi ang katawan mo na uhaw ka. So you have to drink water bago ka mauhaw. Kasi pag ikay uhaw na, saka ka uminom, medyo hindi na okay yon. Dapat palagi kang umiinom ng tubig from time to time. And of course, kailangan mo ng tulog.
Isa sa pinaka-importanting bagay. And of course, sa ating pagkain, alam mong kailangan natin na yung mga green, isda, protein, iwasan na rin natin masyado ang mga karne, especially if you are more than 40 years old, kasi iba na ang ating metabolism. So you have to take care of your body. So if you're doing something good to your body, yung body mo magre-respond physically, and it will help your emotion in a better way. And of course, yung number 3, challenging negative thoughts. So isa sa dahilan kung bakit tayo nadadown, nagkakaroon ng self-pity, kasi kinikater mo eh. Hinayaan mo eh na pumasok sa isip mo yung mga negative na mga bagay. So pag may negative na pumasok sa'yo, say, halimbawa may pumasok sa'yo, ay di ka pinansin, kawawa ka naman. I mean, this is a practical advice, but believe me, it's effective. Pwede mo sabihin sa sarili mo, sa mind mo, marinig ng tenga mo, stop, erase, cancel. Para mag-automatic na para bang nagsarang utak mo sa negative. You can command your mind. Stop, erase, cancel. You could choose not to put negative thoughts. And of course, sabi nga nila nasubukan nyo na ba mga kasama, ngumiti habang malungkot? Try nyo pong tumingala sa kesame. Some of you can do this. Try nyo lang tumingala sa kisame. Tapos, ngumiti ka ng todo, nakatingin ka sa kisame, at subukan mo mag-isip ng negative. Nakangiti ka, nakatingala sa kisame, at subukan mag-isip ng negative. Di ba parang ang hirap? Kasi hindi pwedeng magsabay ang negative at positive emotion. You have to choose one. So pag may ginawa kang pagngiti, it's positive. Parang ang hirap ng pumasok ng negative kasi nauna na yung positive. So sabi nga sa Philippians 4:8, finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there's any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things. Ibig sabihin, ang focus ng mind mo, positive lang. Positive. But of course, back up by faith. Hindi naman pwedeng nasa tuktukan ng building, tatalon ka. Positive, positive. Pag tumalon ako dito, buhay ako. Hindi naman pwede yun. Ibig sabihin, you need to be realistic din. Ibig sabihin, kung ano ang tama, maganda, maayos, yun po ang isipin po natin. Back up with God's word or by faith. So pag may negative, stop, erase, cancel. Pero kung asawa mo nagsabi sa iyo pangit ka, wag mo naman sabihin sa kanya harap-harapan, stop, erase, cancel. Iwasan mo na lang. Ano po? Number 4, cultivating gratitude. Isa ito sa mga pwede natin ma-absorb, mamana. Legacy ito sa atin ni Brother Lance, ano po, na parang in all things, you find ways na may makita kang mabuti para ipagpasalamat mo sa Diyos. Diba? Dito natin narinig yung every gising is a blessing, that you will always find may mabuting nangyayari sa'yo. Focus sa mabuting nangyayari sa'yo. Kaya ka lang naman nagsiself-pity, nakatingin ka sa pangit eh. Pero kung nakatingin ka sa maganda and you become grateful, thankful, ang tendency, magiging positive yung pakiramdam mo. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus. Call on to God. Halos kanina, di ba, sa umpisa pa lang, summarize na ng verse na yon, na pag ikaw'y nalulungkot, all you have to do is call to God. Go to God. Di ba sa Matthew 11:28, lahat ng nabibigatan, lumapit sa Kanya, sapagkat ang Kanyang pamatok ay magaan. Lahat ng mga humingi, naghahanap ng kapahingahan, you just go to Jesus. Call on to God. Alam niyo ba, nasabi ko kanina, ibigay mo lahat kay God. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Hindi si God yung nagsasabi sa iyo na parang, akala ko ba naniwala ka sa akin? Bakit nagrereklamo ka dyan? Ba't nahirapan ka dyan? You just present yourself to God as you are. Kasi sabi dito, the Lord is near to the broken-hearted and saves those who are crushed in His spirit. Ibig sabihin, pag alam ni God na, anak ko, broken-hearted, masyado siyang crushed in His spirit, I should be near to Him. Mas malapit sa iyo ang Diyos.
If you just present yourself kung ano ang meron talaga sa iyo. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, you will not despise. Pag ikay parang habag na sarili mo, basag ka, ubus ka, alam mo yun, para bang sadsad ka, go to God, believe me. Sabi dito, oh God, a contrite heart, contrite, basag, durog. You will not despise. Hindi ka tatanggihan ng Diyos. So, go to God. Naghihintay kasi si God eh. Number 6, ang mga pinag-uusapan natin ay mga bagay na makakatulong para ma-overcome po natin ang ating pong self-pity. Focusing to Jesus. Seeing and trusting God's goodness. Sabi po dito sa Hebrew 12:2, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Fixing our eyes on Jesus. Pag nakatingin ka kay God, pag nakafocus ka kay God, you will get some energy, some strength. Mariremind sa'yo yung mga salitang, I can do all things through Christ who strengthens me. Huwag ka mag-focus sa sitwasyon mo. Huwag ka mag-focus sa katawan mo. Huwag ka mag-focus sa pain mo. Huwag ka mag-focus sa wala, sa kulang. Mag-focus ka sa kung ano meron ka. You have God with you. And in you, fix your eyes to Jesus. Actually, kung self-pity ang pag-usapan, mga kasama, I hope I'm getting your attention 100%. Kasama, kung palakaramdam mo, may karapatan ka mag-self-pity, may karapatan tayo mag-self-pity kasi nga, ramdam natin na parang, hirap na ako, Lord. Hindi ko magalaw na maayos sa mga kamay ko. Hindi ako makalakad. Hindi ako makasabay sa karamihan. Na pag-iiwanan ako, Lord, kawawa naman ako. Kung mayroong mag-self-pity bilang isang tao, that time si Jesus was actually 100% man. Kung meron dapat nag-self-pity, si Jesus Christ Himself. Why? Si Jesus, hindi siya nagkasala. Wala siyang nagawang kasalanan. Si Jesus, nagpagaling siya ng mga may sakit. Si Jesus, marami siyang tinulungan na makaalpas sa pagkakulong, pagkasanib, pagkadurog ng paghari sa kanila ng mga evil spirit. Si Jesus, ang daming na-bless. Ang dami niyang tinuruan. Ang dami niyang magagandang binigay na sermons. I mean, wala siyang kulang, mali. Pulos goodness lang. Pero si Jesus, dininay siya ng mga disciples niya. Si Jesus, dinuruan siya. Dinuruan. Those people who persecuted him, they spit him on his face. Dinuruan sa mukha. Si Jesus, hinagupit. Nilagyan ng cross, ng tinik sa ulo. Crown of tinik sa ulo. Si Jesus, pinabuhat ng cross. Si Jesus, pinako sa krus. Si Jesus na walang kasalanan, hindi siya nag-self-pity. Kahit unfair, kahit durog na siya, hindi siya nagreklamo. I mean, if we fix our eyes on Jesus, sa love niya sa atin, then we can have that kind of, alam mo yun, strength, revival na, Lord, thank you that you love me that much. Kung nakafocus tayo sa love ni God, hindi tayo maawa sa sarili natin. Why? Kasi minsan ang need lang natin, am I still important? Am I still appreciated? Am I still accepted? Do I still have that value? Yes, you do. Yes, we have that kind of value. Importante tayo. Why? Because Jesus died on the cross for you and me.
Importante ka, mahalaga ka, accepted ka, loved ka by the Creator of this universe, by the Almighty God. And if we could have that feeling, that kind of validation, that we are important, we are accepted by God, and we have been chosen by God, then hindi ka pwedeng maawa sa sarili mo. Naalala niyo ba yung nangyari kay Job? Sinong hindi nakakakilala sa Job? Sa sobrang grabing pinagdaanan niya, mga nawala sa kanya at mga sakit na nakuha niya sa kanyang katawan. Would there be a point in his life na parang sinisi niya si God, na parang nagreklamo siya, yes, yes. Part of that Job book na iparamdam din doon. Dahil sa mga bulong ng kanyang mga kaibigang maling advices, nagkaroon din siya ng pagrereklamo o some kind of parabang paghahanap. Bakit nangyari to sa'yo? Sa akin to, Lord. And there's this particular part doon sa book ng Job, sa kanyang story. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Ang problema daw sa self-pity, hindi natin nakikita ang Diyos. Ang nakikita natin yung sarili natin, yung paghihirap natin, pero hindi natin nakikita ang Diyos. Kung sino siya, ano siya. Sabi nga po sa Psalms 103 verse 8, diba? The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and full of love. Ang problema sa self-pity, hindi mo nakikita sino si God who is in control. There was a time, andito yata si Mark Pinggol. Hello, Mark Pinggol. There was a time na nagkaroon ng breakout room. Tapos napansin ko si Mark Pinggol. Nagsalita siya. I was touched, Mark Pinggol, sa yung sinabi during that breakout room. Na parabang ang so positive na sinabi ni Mark Pinggol na parabang God gave us this second chance. Second chance na mayroon pa tayong mararanasang muli na mas mabubuting magagandang bagay. Para bang second chance, hanggat buhay tayo may pag-asa. Something like that ang tono ni Mark Pinggol that time, na parang feeling ko, yes, yes. If you see God sa sitwasyon natin, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Marami pa siyang pwedeng gawin sa buhay natin because we are still alive. If you see God, kung nakikita mo ang Diyos sa sitwasyon natin, then hindi tayo pwedeng mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay natin at ang Diyos ang may-ari ng future natin. In God, there is hope. We just have to see God in our situation. Hindi ikaw, hindi devil, hindi ibang tao ang may kapangyarihan sa sitwasyon natin. It's God. So let's focus, let's see God in our situation. Sabi sa Psalm 16:8, sabi ni King David dito, I have set the Lord continually before me because He is at my right hand. I will not be shaken. I will not be shaken. Amen po. Okay. Malapit na po tayo sa dulo mga kasama. And finally, checking lang po, malinaw po ba yung message, yung sounds? Yes, Yes, bro. bro. Ayos. Ayos, Okay. nice, bro. And finally, caring for someone else. Mga kasama, ito, naka-revive talaga po ito sa akin yung number 5. And you really have to listen to this. Kasi paminsan-minsan, totoo ang self-pity na would lead to depression. So para bang, the times na nagsiself-pity ka, number 5, caring for someone else welfare more than self. Kasi ang problema sa self-pity, ang focus mo ikaw, sarili mo. Pero ang solution is not focusing to you. Focus to Jesus and focus to the need of the others. Have you heard yung kasabihan, kung gusto mong maging masaya, magpasaya ka ng iba. That is really true. Kung nakafocus ka sa sarili mo, ang tendency mo maging malungkot ka.
Pero kung ang focus mo is to bless, to help, encourage people, you are also being encouraged. The key word is selflessness. Kalimutan mo ang sarili mo. Think of the others. Kanina nabanggit ko yung si Brother Lance, some people, si Johan, para bang pasintabi, pasensya na po na masabi ko, kung sila nga mas malala ang kalalagayan kaysa sa atin, but they are fighting on, they are blessing sa ibang tao, we can be also like them. We can be inspired to them, pero hindi pwedeng ma-inspire ka lang. You have to do something about it. Meron ka rin dapat gawin. As you do that, believe me, talo ang self-pity, mamamatay ang self-pity. Sabi po dito sa 2 Corinthians 1:3-4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Actually, nakuha ko lang po ito the other day, yung di ba sa Bible app, yung parang devotion po doon. Parang ito yung verse of the day. Just the other day. At sabi dito, the Father of mercies and God of all comforts, who comforts us in all affliction, so that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Sometimes, pwede natin maisip na kaya ka nasasaktan, nahihirapan, may disability, isang PWD, para alam mo kung anong ibig sabihin a person who is in pain. And with God's help, mercy, and grace, naranasan natin ang comfort ni God. And because of that pain at comfort ni God, you know na mayroong kang gagampanan because there are so many people out there who are also in pain. Paano ka magko-comfort kung hindi ka na-comfort? At paano ka naman na-comfort kung hindi ka naman in struggle? So sometimes we could be thinking na para bang meron tayong ganitong kalalagayan kasi meron tayong role, meron tayong part sa buhay ng ibang tao. God is sending us to comfort them as God comforting us. Sabi nga sa Matthew 18:33, shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I had mercy on you? Kung may pity o pagkahabag na very meaningful, very important, very positive. Pity yung awa. Kung may awa o habag na gusto natin makuha, hindi yung habag natin sa sarili natin, kundi yung habag ng Diyos. Kung ang Diyos ay nahabag sa iyo, nahabag sa atin, nagpity sa atin, then same thing, we need also to have pity on those people. Mahabag din tayo sa iba who are in the same situation like us. Or much worse pa ang kanilang situation. Ano ang gagawin mo? So parang instead of focusing sa ating kainan, kahirapan, kakulangan, o kawalan, or pain, let's focus sa need ng iba. Kung babalikan nga po natin yung kwento ni Elijah, yun na-highlight natin kanina. Nung binasa ko yung buong chapter na yun sa 1 King, chapter 19, sabi ko, paano ba talaga nakarecover to si Elijah? But of course, may mga ilang detalye doon na si Lord nagpadala ng wind, pero He was not there. Nagkaroon ng earthquake, He was not there. Pero sa gentle blow, isip ko parang si Lord, nagkaroon ng personal encounter si Elijah kay Lord. Tapos, sa simpleng personal encounter, sa simpleng presence in God, if you have sought and got the presence of God, that's it. You can recover. Tapos, ang kasunod na eksena, ito na yung verse na to. Allow me to read. The Lord said to him, go, return on your way to the wilderness of Damascus. And when you have arrived, you shall anoint Hazael king over Aram, and Jehu, the son of Nimshi, you shall anoint king over Israel. And Elisha, the son of Shaphat of Abel, Meholah, you shall anoint as prophet in your place. Paano naka-recover si Elijah as far as I observe it? Na-focus siya sa mission niya.
At karoon siya ng task. Na-focus siya sa role niya. Meron pa siyang dapat gawin. Mga kasama, let's focus na we are still alive. Sabi nga ni Pinggol, Mark Pinggol, buhay pa tayo na we have that second chance. Marami pa tayong pwedeng magawa because we are still here. Huwag kang patalo sa kulang wala or diferensya, disability. Focus tayo sa pwedeng magawa through God's Spirit. After all, hindi naman tayo ang gagawa, si God pa rin. Magpagamit lang tayo as if si Elijah nagkaroon ng meaning ang buhay niya, naka-recover siya kasi parang na-realize niya, oops, grabe, ako ang mag-a-anoint ng bagong king ng Aram. Ako ang mag-a-anoint ng bagong king ng Israel. At kailangan ko pa ng isang legacy. Hindi pwedeng matapos ang buhay ko na hanggang sa akin lang. May mga taong dapat i-disciple. May mga taong dapat pumalit sa ginagawa natin right now. May mga tao na dapat mailapit kay God, na magamit din ni God through us, through kay Elijah. So para bang naka-recover si Elijah, being reminded, ang dami pang mahalagang bagay, importanteng achievement na pwede pa niya ma-accomplish. Instead of focusing sa kung ano ang meron tayong akala mong pwede mahabag ka, maawa ka sa sarili mo, look unto God. May gagawin pa ang Diyos sa buhay mo. Gagamitin ka pa ni God mightily. Maraming tao pa ang mabibless, matatats because of your life. You just have to surrender it to God. Surrender your pain. Surrender your pity. Ng sarili mo, surrender yourself kay God. And God will use us mightily. At sa mga ending messages na ibibigay ko po sa inyo, after you have suffered for a little while, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Mga kapatid, everything is temporary, di ba? After nito mga pains natin na pwedeng nagtitrigger ng ating self-pity, remember this. After you have suffered for a little while, the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Saka sabi pa sa Romans 8:18, the pain that you have been feeling cannot compare to the joy that is coming. Hindi pa tapos ang story natin. In the making pa. I remember during those time nang nasa business namin, mas grabing pain, mas hirap gawin ang isang pelikula, mas mabusisi, mas grabing pinagdaanan. Sobrang tindi ng paggawa ng pelikula. At the end, ang pelikula na yon will be a blockbuster. Mayroon pang blockbuster sa buhay natin in the future. Expect that may gagawin ng Diyos sa buhay natin. And finally, no matter how bad things get, kahit gaano kasama, kalala, kahirap ang sitwasyon, kung mangyari man yon, God can comfort you in a way that no one else can. You can lean on Him. You can lean on God. Si God lang talaga ang solusyon. Through Him, for Him, by Him. Lahat ang bagay ay magiging maayos. In His time, everything will be beautiful. Everything will be beautiful. Mga kasama, let us pray. We praise and worship you, Father God Almighty. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, we surrender to you everything, Panginoon. We surrender to you our bodies, our life. Lord God, we surrender to you, Panginoon, yung aming kalalagayan, and we surrender to you, Panginoon, ang aming future, Lord God. Lord, you know better. The one thing we know,
Mahal mo po kami and you want the best for us. And we choose to trust you, Lord God. We trust in you. Help us, bless us, and be glorified, Lord God. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you po. Makasama Sir sa Adrian. discussion question, if you may, okay lang po ba ang discussion question na wala akong discussion question? Basically, just talk to among yourselves. Ano yung natutunan mo? Paano ka napagpala? At paano mo ito i-apply sa sarili mo? Ano ang natutunan mo? Paano ka napagpala? At paano mo ito i-apply sa sarili mo? Ano ang natutunan mo? Paano ka napagpala? At paano mo ito i-apply sa sarili mo? Salamat.